So, ganun talaga minsan magkakamali si Claude. Ngayon, sa unang run, tingnan nyo kung okay ba sa inyo yung gawa ni Claude. Kasi kunwari, hindi ganito yung gusto nyong presentation, pwede nyong pabago sa kanya yan. Gaya nito, meron siyang buy market pero wala namang value, ang pangit tingnan. Tapos ito namang chart na 'to, kung makita niyo hindi niya minaximize yung buong space. Kaya reviewin niyo and then puwede niyong ipabago lahat nung hindi niyo nagustuhan sa kanya. Ang pinakamadali para mabago 'to is i-screenshot niyo and ibigay niyo kay Claude. For me, unahin natin yung part na 'to, i-screenshot ko muna siya and then ibibigay ko siya kay Claude. So balik nga tayo kay Claude, paste natin screenshot and then type tayo. And then hit ko lang yung enter and then wait natin si Claude na matapos yung revision niya. Okay, so ayan nga, tapos na ni Claude lahat ng pinabago ko. Ngayon, pakita ko lang sa inyo yung final report natin. So, makikita nyo, meron tayong headline KPIs and then nandun na rin yung percent changes versus Q3. Ngayon, gaya nga nung pinakita ko kanina, ayaw ko nung merong area shade dito kasi mahirap tingnan. Ngayon, pinatanggal ko yung area shade. Ngayon, mas makikita na natin yung quarter over quarter, which is pag tinanggal ko kunwari yung net margin, yung broken line yung last quarter compared to current quarter na nire-review natin. And then, same in margin. For the Q4 revenue market share naman, pinalagyan ko sa kanya ng percentage yung pie graph natin and then pag hinover ko, kailangan makita ko yung actual numbers. So kung makikita nyo dyan, pinapakita yung actual numbers once I hover. So ganyan nga kadaling magpagawa ng report kay Claude.